hanggang ngayon undecided pa raw ang gobyerno kung ibaba nila yung online na sugal. Kahit po marami na pong manifestasyon na marami na pong nasisira ang buhay, no? Nagkaka Talagang nawawasak na po ang mga pamilya dahil po sa sugal na online. Paikot-ikot po yung higpitan natin. Ang higpitan ng pinagsasabi mo nasa cellphone eh. Nakita ko na po yung sa GCash, di ba? O, tsaka yung ano. Kaya po, pag hindi nyo binanyan, nanginayang sila sa tax. Alam nyo naman, mahilig sa tax tong gobyerno na to. Ang dami po nilang tax dahil kinakailangan po nila ng tax dahil sobra-sobra po yung kanilang binabudget sa kinikita ng bansa. So naghahanap po sila. Kasi odang tinataksan na nga yung mga dating walang tax, di ba? Oh, yung mga long time na para ma-engganyo yung mga nagde-deposito sa bangko, yung long time deposit, wala pong tax dati. O, baka yung MP2 na maraming naengganyo dahil walang tax, tataksan na rin nila. Ito pa po yung balita, no? Talagang mana-mana lang yan eh. Nakita ng presidente ng GSIS na may pagkakataon siya. Biruin mo, nag-invest. Ngayon po, suspendido po ng 6 na buwan, kung hindi ako nagkakamali, no? Suspendido po yung GSIS president. Sinuspindi ng ombudsman. Alam niyo po ang ombudsman, ito si Martires. Okay na ombudsman to eh. Talagang nagtatrabahong ombudsman. Wala po siyang pakailam. Maski maka Duterte yung sinususpindi, maski maka Marcos. Huwag niyo sabihin hindi nagsususpindi na maka Duterte yan. Si Rama, yung Cebu Mayor eh. Di ba? Sinuspindi rin yan eh. May sinuspindi pa yan nakakampi natin eh. Yung governor ba ng Davao del Norte o Davao del Sur, hindi ko na alam eh. Kasi yung may malaking maisog rally. Sinasabi lang natin, kaya pareho lang po si Martires. Basta may nakita siyang reklamo. Ito po, yung GSIS, naku po, kanya-kanya talaga eh, no? Kanya-kanyang sabik tong mga nasa gobyerno na to eh. Biruin nyo, ininvest yung pera natin sa isang kumpanya. Ang ano pala dyan, yung pag-investan, pag mag-invest ng yung mga GSIS, sa mga matatatag na kumpanya, merong capital dapat na 15 billion. Yung capital nung pinag-investan, 3 billion lang eh. Tapos ang ininvest natin, 1.4. Bakit 1.4? Kasi pag 1.5 billion, dapat dapat approve ng board. Kaya nalulusatan po nila yung batas eh. Kaya po yan, bago po magawa yung batas, nahanap na po nila nalusutan na po nila yung batas. O pag 1.4 lang yung i-invest, 1.4 billion, hindi na kinakailangan dumaan sa board ng GSIS. Kaya po, 1.4, 3 billion lang yung 3 billion lang yung ininbesan eh. So halos GSIS na kung 3 billion for 1/4 ng kumpanya, GSIS na. Hindi po ganun ang invest. Di ba? Parang pag-aari nyo na yung kumpanya, 1/4 eh. Kaya yan, tama yan, suspended. Hindi po umubra yung nila, yung sinasabi nila na, anong tawag doon? Hindi umubra yung sinasabi nila na hindi tinanggap ng tao na ang dahilan ng pagbaha sa Kamaynilaan ay Dolomite Beach. Niliitan naman ng MMD. Ito po ang sinabi ng MMD
Nung ginawa yung Dolomite Beach, sinara itong 3 outfall at pinadaan sa sewerage treatment plant. Kapag tag-ulan, hindi nito kayang ilabas ang tubig. Kaya na naiipon sa Remedios Taft Avenue area. O at least hindi na buong kamay nilaan. Sa Remedios Taft Avenue na lang. Okay. Ito po ang question natin dito. No? Maganda naman po yan. No? At least inamin nyo na hindi po buong Maynila dulot ng Dolomite. Alam nyo rin po, di ba? Sinabi nyo yung dahilan eh. Wala nang malabasan dahil pinadadaan sa sewage. Masama po ba yun? Napadaanin sa sewage? Para lang po sa kaalaman ng lahat, filtration, pinifiltrate po. Hinuhugasan muna yung tubig bago ilabas sa Manila Bay. Ang tanong, masama po ba yung ginawa ng Dolomite Commission o kung ano man ang tawag dyan? DNR. DNR po may project ng ng Dolomite eh. Masama po ba yun? Na yung maruruming tubig, bago natin ilabas sa Manila Bay, kinakailangan dumaan muna sa yung sinasala muna. Yung hindi lang po sinasala, hinuhugasan talaga. As in, pwede na siyang pag nirelease mo po siya sa tubig, malinis na po. Hindi naman pwedeng inumin. Yung ibig ko sabihin, mabubuhayan ka na ng isda. Masama po ba yun? Ang tanong, masama po ba yun? Hindi po masama yun. Magandang proyekto yun eh. Ngayon, kung nakita nyo ng ganyan, bakit nyo po isisisi sa Dolomite? Hindi po ba nyo naisip? Kulang tayo ng... Kasi kung 3 ang nilalabasan, hindi ako engineer henyo lang po ako. Kung nakita nyo na po, na dating 3 nilalabasan, tapos etong 3 na to, direkta po yan mula po sa Marumi, papunta po sa Manila Bay. Ibig sabihin, gusto nyo po bumalik tayo doon? Ayaw nyo rin, di ba? Kaya nga may pondo ng flood control eh. Hindi po ba, pwede po yan dahil may flood control, may pondo naman sa flood control, bakit hindi nyo po sinuggest na gumawa kayo ng 3 pa o dagdagan nyo pa? Kasi nirereklamo nyo, dating may 3 labasan papunta direkta sa Manila Bay, maruruming tubig, ngayon isa na lang, pinadadaan pa sa isahan para luminis. Wala pong masama dun. Kaya lang, pwede nyo namang sabihin, dapat gawin din natin 3 yan. Para tuloy-tuloy yung tubig. Para hindi binabaha, eto lang po ang binabaha sa Dolomite daw Remedios Taft Avenue lang. Hindi po buong Maynila. Kaya nagtataka ako sa inyo Wala pa pong Dolomite, estudyante na ako na Maynila. Umulan lang ng konti, baha na dyan sa Avenida Recto. Dito nga sa bandang Espanya, hindi pa umuulan Dumilim pa lang, baha na Hindi po ba? Yan yung sinasabi natin na hindi, kasi sila, sinisi na natin yung Dolomite. Ano na ngayon ang mangyayari? Okay na yan, nasisi na natin Hindi po ganun. Hindi nyo po pwedeng habang buhay isisisi sa proyekto ni Duterte. Kung totoo kung totoo na yan talaga ang dahilan. Ulitin ko lang po hindi na po sa buong kamay nilaan. Sa Remedios Taft na lang po. Kasi ang dami sigurong bumutaktak sa kanila Walang iya kayo, maliit pa lang ako, binabaha ng kamay nilaan, tapos isisisi nyo sa Dolomite. Hindi po nila yan. Ngayon, eto, kung yan po nakikita nyo, didagdagan ninyo, may budget, trillion po ang binadget natin sa flood control. Huwag na kayong magpatayo kamo, yung mga congressman ng Maynila, huwag na kamo magpatayo ng mga barangay hall sa bangketa. Diyan nyo na lang, sa water treatment. O kaya obligahin nyo yung mga MWSA, yung mga Maynila at saka Manila Waters.
Time ni Digong, ba't hindi bumabaha? May dolomite na. Ano po sabi ng ng DNR? May sagot po DNR dyan eh. Kung anong sagot ng DNR dyan. Solid waste management. Yan po yung ginawa ni Tatay Digong. Pumunta po kayo ngayon sa mga estero. May makikita po ba kayo naglilinis? Yung mga meron talaga doon na, ano tawag doon? Hindi ko alam yung tawag eh. Ang alam lang namin lahat, traktora eh. Nung panahon po ni Tatay Digong, namimili ko ng t-shirt sa Divisoria na noon dahil nagtatatak ako ng t-shirt eh. Nung panahon po ni Tatay Digong, yung mga estero dyan, laging merong tagahakot, yung mga traktora na naghahakot ng mga basura dyan sa estero. Kasi ayaw na nila yung linis ka ng linis na Manila Bay, yung Ilog Pasig naman, andumi. So saan nanggagaling yung tubig sa Ilog Pasig? Sa mga estero. O kaya nilinis yung Ilog Pasig, nilinis din yung mga estero. Ganun po. Kaya hindi ganong bumabaha kasi malilinis po yung estero Ilog Pasig. Solid waste management. Practical. Hindi yung mga high-polluting na meron tayong ngayong mga pagbabago sa klima. Tapatan natin to ng ng mga flood control projects. Sari-sari. Undecided pa sila rito kung ibaban anong kahit marami na po nananawagan na iba na yung online sugal. Marami pong mga malalaking artista kasi yun nakakasakit eh. Gayahin niyo si probinsyano, si Batang Quiapo. Oh. Malaki siyang artista. Nagtatrabaho siya, kumikita siya dahil sa kanyang pagiging artista. Eto sila Vic Soto, sila Vice Ganda, sila Piolo Pascual. Mahiya naman kayo. Ha? Buti pa si Coco Martin hindi nag-endorse ng sugal. Kayo hindi kayo nahihiya? Sana tong mga malalaking artista na nag-endorse ng sugal, sana kamag-anak nyo malulung sa sugal. Hindi po ba? Kayo ba? Eto lang ang sukatan ko kung totoo kayong endorser. Kung totoo kayong endorser, turuan nyo, magbigay kayo ng puhunan sa mga kapamilya nyo. O endorser, di ba ganun po yung endorser pag proud ka? Uy, endorser na ako ng Jollibee. Tara, kain tayo sa Jollibee. Yun po yun eh. Yun yung tingin ko, bakit kayo bang mga endorser? Ikaw ba Vic Soto? Ikaw ba Vice Ganda? Kaya nyo bandalhin yung mga mahal nyo sa buhay? O tuturuan nyo sila mag-scatter? Kaya nyo ba yun na introduce sa mga anak nyo, sa asawa mo, Vic Soto? Introduce mo kaya na yan, okay lang sa'yo? Malamang hindi okay, di ba? O, bakit? Kapamilya mo yun, ayaw mo, alam nyong masama ang sugal eh. O. Ikaw, Vice Ganda, gusto mo ba maging sugarol si Ayon, kung ano mang pangalan niyang badingdong din na yan? Gusto mo ba yan na maging maging sugarol? Baka maghirap ka pag naging sugarol yan. Sana maging sugarol yan. Para maubos yung yaman mo dyan. Eto na naman to si Bigan. Ayaw namin sa Bigan. Gusto namin sa Davao. Pangatawanan nyo kung naniniwala talaga kayo. Magsugal kayo. Di ba? Bigyan mo ng puhunan araw-araw, mag-scatter yung shota mong si Iyon. Bigyan mo pansugal araw-araw kasi yan yung ginagawa nyo sa mga mahihirap eh. Iniinganyo nyo. Inganyo nyo yung mga kapamilya nyo. O yan, ikaw yung anak mo, Piolo Pascual, na paseho-seho, pakanta-kanta ng kung ano-ano. Turuan mo na lang magsugal. Mga to. Ginagamit yung impluensya nyo para magturo kayo ng bisyo sa mga tao. Ginagamit nyo yung popularidad nyo. Hindi na kayo nahiya. Oh.
Yan, kung totoo ka, Vice Ganda, na gusto mo talaga yung sugal na in-endorso mo, bakit hindi mo turuan si Iyon? Bigyan mo ng puhunan araw-araw. 1 million a day. If, kung naniniwala kayo, kung maganda talaga yung